Magandang araw po sa inyong lahat. June na. Kumusta po kayo? Nasa kalahati na po tayo ng taong 2025. Ang bilis, ano po? Kala mo Christmas na. Yun pala ay lanterns ito ng Pampanga para sa araw ng kalayaan. Ang galing, ano po? Ano rin kaya ang magaling na pwede nating gawin sa ating bansa, hindi lang sa June 12, Independence Day? Siguro po ang pagiging mabait. Sabi nga, if there is righteousness in the heart, there will be beauty in character. If there is beauty in character, there will be harmony in the home. If there is harmony in the home, there will be order in the nation. And if there is order in the nation, there will be peace in the world. Naku, nakakaiyak naman ito, nakaka-touch. Pero hindi imposible na magkaroon tayo ng righteousness in the heart, harmony in the home, and order in the nation. Kasi meron tayong Diyos na makapangyarihan. Amen? Tayo po muna ay manalangin. Pagpalain mo po, O Diyos, ang pag-aaral namin ng iyong banal na salita, mangusap ka at mabago kami ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. I'm sure nakabasa na po kayo na nasa kalsada, bawal tumawid dito, nakamamatay. Ang pag-aaralan po natin ay ang pagtatawid na nakakabuhay. Tawid buhay, hindi tawid patay. Mag-aanim na buwan na, di ka pa ba nakakatawid? Ano na, pag sinabi ni Lord na tawid, tawid na. Halos alam po naman lahat natin ang kwento ng Red Sea, yung nakatawid ang mga Israelites dahil hinati ni Lord ang dagat para sila'y hindi mahabol ng mga kaaway. Meron pang isa. Ito naman ay ang nangyari sa Jordan River. Nagpatawid ulit si Lord. Tingnan po natin sa Joshua chapter 3 verses 14 to 16. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig. At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod ng nasa tabi ng Saritan. Samantalang ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. This time, pinatuyo ni Lord ang ilog para makatawid ang mga lingkod niya. At as usual, pagtawid ng mga Israelites, bumalik ulit ang tubig. Sa Joshua chapter 4 verse 8, nang makaahon ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, muling tumagos ang ilog at umapaw sa pampang ang tubig. Ayon sa utos ni Yahweh kay Joshua, kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog para paalala sa Israel ang pangyayaring ito habang panahon. Souvenir, ika nga. At si Joshua din, sa verse 9, naglagay rin si Joshua ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan sa lugar na kinatayuan ng mga paring may dala ng kaban ng tipan. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong yon. Wow! How I wish makarating ako sa Jordan River at makita yung mga bato sa mga nakarating na po sa ilog Jordan. Nakita nyo po ba? Meron pa ba yung 12 bato? Ano pong gustong ipahiwatig sa atin? Ang pagtatawid o crossover. Kayang-kaya nating tumawid sa biyaya ng Diyos. Tumawid tayo. Una, from bad to good. May bad attitude ba tayo? Pwede nating itawid ito, gawing mabuti. Sa tulong ng Diyos, posible. May bad situation ka ba ngayon, kapatid? Kayang-kaya ng Diyos. Kayang-kaya niyang hatiin ang dagat o patuyuin ang ilog para di ka mahabol ng mga bad people or bad situations sa buhay mo. Bad months, pwedeng maging good months sa mga susunod na buwan. Pangalawa, pagtawid from tears to laughter. Kaya tayong itawid ni Lord mula sa pag-iyak patungo sa halakhak.
Ano ba ang mga bagay na nakakaiyak ngayon sa buhay mo? Tears of pain, tears of sorrow, tears of heartbreak, tears of teledrama. Baka naman kasi sa kapanonood mo yan ng Queen of Tears, etc. No joke po. Magpatawid ka kay Lord. Sabihin mong gusto ko nang tumawa, humalakhak, and experience joy and true happiness. Pwedeng-pwede, kayang-kaya niya na patuyuin ang iyong luha. Pangatlo, pagtawid from defeat to victory. Kung natalo ka nung nakaraang mga buwan, pwedeng magpatawid kay Lord. Sabihin, Lord, itawid mo ako mula sa pagkatalo patungo sa tagumpay. Mga kapatid, nakikita ni Lord ang bawat sitwasyon natin. Walang lingid sa Kanya. Ngunit may kailangan tayong gawin para kumilos ang Diyos ng tunay na maranasan natin ang tunay na tagumpay. Isuko natin ang buhay natin sa Kanya at magpasakop sa Kanya. Sa Joshua chapter 3 verse 5, sanctify yourselves for tomorrow the Lord will do wonders among you. Sa Joshua chapter 7 verse 13, O Israel, you cannot stand before your enemies until you take away the accursed thing from among you. Ang simpleng pagpapakumbaba po natin sa ating Diyos at sabihin, Panginoon, pakalinisin mo ako, tulungan mo akong alisin ang mga masasamang bagahe ng aking buhay. Tutulungan ka niya at pakakalinisin ka niya. Then, itatawid ka niya. From bad to good, from tears to laughter, and from defeat to victory. Di ba't kay buti ng ating Diyos, He is mighty and miraculous. Walang imposible sa Kanya. Nais mo bang magpatawid sa Kanya? Huwag kang matakot o mag-alilangan. Siya ay kasama mo. Ang mga Israelites ay nag-cross over ng ilog bago makapunta sa Promised Land. At may mga instructions si Lord sa kanila bago mangyari yon, mga kapatid. Handa ka rin bang sumunod? Would you like to trust God and obey? Step in faith and, pag sinabi ni Lord, step and leap, cross over. Do not be afraid to step or cross over for your new beginning and victory. Pakinggan mo lang ang mga sasabihin ni Lord sa iyong pag-crossover. Dahil pag namali ka ng pandinig at paggawa, baka sa halip na makatawid ka, malunod ka. Or sa halip na tawid buhay, maging tawid patay. Halika kapatid, inaanyayahan kitang mag-crossover. Walang urong-sulong, tawid ka na. Sandali pong isipin mo kung ano ang iyong dapat na tawirin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kapangyarihan mo sa buhay ko. Ayaw ko na ng dati. Gusto ko na ng bago. Magpapatawid ako sa inyo, Panginoon. Tulungan mo ako. Salamat sa iyong milagro sa aking buhay. Ako ay may tagumpay na sa aking sitwasyon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kapatid, alam mo ba na hindi lang naghati ng dagat at nagpatuyo ng ilog si Lord, pati ang araw at bituin kaya niyang pahintuin. Basahin niyo po ang kwentong ito sa Joshua chapter 10. Alang-alang sa kanyang mga hinirang, gagawin niya lahat. Saan ka pa? Purihin ang ating Diyos. Hanggang sa muli, have a happy and healthy Monday mga kapatid. Salamat po. God bless us all. Naranasan